Nakuna ng video ng lokal na pamahalaan ang engkwentro sa pagitan ng militar at ng New People's Army noong ika-11 ng Agosto. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang armadong tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at New People's Army. Sa paglipas ng panahon, maraming buhay ang nawala at maraming pamilya at komunidad ang naapektuhan sa sigalot. May mga dating kasapi ng NPA na nasawi sa mga engkwentro. Masakit sa loob namin. Ang sabi na lang ng tropa, yun man kasi yung pinili nila, sir. May kahulugan ang pagpasok ko pag NPA. Ilan yung member? Si Tinta kami. Nakadamo ko. Handain po siya. Habang ang iba naman ay pinipiling magbalik loob sa pamahalaan upang magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang liblib na barangay sa gitna ng kabundukan naninirahan ang ilang mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno. Nakilala ko ang 75 taong gulang na si Tatay Antonio Batis, isa sa mga residenteng naninirahan dito sa maliit na barangay na ito. Dating membro ng NPA na ngayon ay nagbalik loob sa gobyerno. So ating pong sisilipin ang resort na kanilang naging isa sa mga hanap buhay dito na pagmamay-ari ng dating mga rebelde. Tinatawag nilang Jeep Diwa. Isang organisasyon na binubuo ng magsasaka na dating mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Kailangan po nating maglakad ng mahigit 5 minuto papunta rito sa kanilang resort. Masukal na rin yung dinadaanan natin. Nandito to dati sa areang to. Puno ito ng cottage, itong area. Mapapansin natin dito nung unang pinuntahan natin ito, nakatayo yung mga cottage dyan sa areang yan. Ayan o. So yung natira na lang ito. Tao po, Mupay. Oh. Abri ko. Oh, ano aton? Oy, magandang umaga po, Itay. Oo, maupay man, nga ka. Ako po si Milber. Ako si Antonio. Dito ko nakilala si Tatay Antonio na nagpapahinga sa kanyang kubo kung saan nakatayo ang dating resort na ibinigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Jeep Diwa, isang organisasyon na binubuo ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno, ngunit sa paglipas ng panahon ay bigla na lang naabandona. Ako si Antonio Batis, dating rebelde, nag-surrender ang gobyerno. Ilan yung member ng Jeep Diwa? Si Tinta kami, So, yung si Tinta, dating mga NPA yan. dati ito. Ilang taong ka na po ngayon, Tay? Madubita size na ako. So, magna 96 years old ka na. Anong taong ka nakapasok sa NPA? Ay, ano pa lang, nagsisitinta. May kahulugan ang pagpasok ko pag NPA. Ngaran nga, kasi sugad hinasupak hambalaan. Amo ito dida ang kahulugan. Ang ngaran nga, nag-i-NPA. 20 years na nung nagbalik loob ka sa gobyerno. Bakit nyo po naisipang magbalik loob? Kay naiisipan ko, pagka maabutang kitahin, di malas, ta aton serbisyo, pag ngaran nga pagka-NPA, pagka mamatay ka, habukid, pareho ka lang idok, nga namamatay, baya ka. Kaya di ganyan ito nga nakang kaangayan, na magsusugad kita, ito. Kinanglan natin, arodaydayan ta, ang atong panggobernuhan, mag-surrender.
ilan beses ka nang muntik ng mapahamak? Nagka-enkwentro ang mga sundalo din eh. Nakaduha. Kinakanto ko itong tanan kabukiran na kinakantuan. Nakadamo ako. Handain po siya. Makuri man nga nakan itong mga kaagi. Kaya kung magkamatay ka man wala ka man ido itong nga makakamatay. Waray ka man itong sildo. Regular na kakurian ta akong ginagian. Nag-agi akong pagtimpapon pa. So naabutan mo yung panahon ng hapon? Naabutan ko pa ang hapon. Paano pong nasabi yung naabutan na po? Nakita niyo po na nagira? Nakita ko din buong din kinistahan ini din primero hapon. Nag-akoy din kung mo natirok ang hapon din hambog usan haro natirok na magtutdo ang hapon pa mag-eskwela ang kabataan nanhimo ang mga applyan, mga lingkuran, mga kalo, banig, basket, conforming material. Ito gintutduhan hapon. Tinuruan pala kayo ng mga hapon para gintutduhan. gumawa ng mga bagay na pwedeng pagkakitaan? Oo, pwede nga mahimuan mo ang kwarta. Magkakwarta ka talagod. Mga kubo ini din lahat ito, madto dito. Kapit sa dalan. So, mga ilang kubo ito lahat. yung kubo yung natayo nyo noon? Ano yan? 6. Ito, yung swimming pool. Maraming pupunta dyan. Araw-araw dito. Minus lahat nagkinitos katao. 500 katao? Oo. Araw-araw? Araw-araw. So sayang yung swimming pool nyo. Nasayang. Titingnan po natin yung kanilang swimming pool dati na sobrang ganda. Ayan. Ito na po yung nangyari ngayon. Itong lugar na to ay sobrang ganda to dati. Kasi merong mga cottage dito na nakapalibot at walang mga masyadong damo. Talagang maintain ang lugar na to. So sa ngayon makikita po natin yung nangyari sa swimming pool na to. Ayan. Wala nang tubig at the same time marami na ring mga damong tumubo. Yung mga bahay kubo na nandito wala na rin. So ang tanging natirang alaala na lang itong swimming pool. Bagamat nalulungkot man si Tatay Antonio sa pagkawala ng kanilang resort na isa sa hanap buhay nila dito na ibinigay ng gobyerno, ay naging abala naman siya sa pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Sinubukan kong buhatin yung binubuhat ni tatay. Grabe, sobrang bigat pala. Hindi ko lubos akalain na sa edad na 75 ay kaya pa ni Tatay Antonio na magtrabaho ng ganitong klaseng mabibigat na trabaho. Aray ko, sobrang bigat pala nung pinapasa ni tatay araw-araw. Aray ko. Aray ko, tay. Sa pagkawala ng kanilang resort na isa sa mga pangunahing hanap buhay nila dito at ang pagkawatak-watak ng kanilang mga membro, ay ang pinagkukunan ng hanap buhay ni Tatay Antonio ay ang pagkukopras at pagtatanim ng mga gulay. Ano yung madalas hanap buhay niyo dito? Pag tanim ng mga gulay. So halimbawa kapag walang mga gulay na harvest, Ganito yung ginagawa namin pag pag pwede nang kuprahin, pras na namin. Wala namang ibang hanap buhay dito kundi ito lang. Saka yung
pagtatanim ng mga gulay. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho ay agad naman siyang umuwi sa kanyang bahay kubo upang maghanda ng kanyang pagkain. Isa sa mga sikreto ni Tatay Antonio kung bakit malakas pa rin siya sa edad na 75 dahil sa kanyang mga kinakain. Bihira lang makakain si Tatay Antonio ng kanin, kaya naman ang pangunahin niyang araw-araw na inihahain para siya makakain ay ang kamuting kahoy at ang mga gulay na kanyang pananim. Bah, may bato. Tiga. May bumili dito kay Tatay Antonio ng isang basket na kamuting kahoy. Nagkakalaga ng 150. Mga taga saan kayo? Taga dun sa baba? Yan nahan. So, yan yung binili ng mga taga ibaba kay Tatay Antonio. So, ito yung mga tanim niya dito. Mga kamuting kahoy. Tsaka mayroon pa sobra pang itatanim nila yan. Kaya ito bang ganit ang ito ang na. Nakaburbintahay Magkano yung binili nila? ay 150. At naman kita kayo papanit kita. Pagkatapos niyang magbenta ng kamuting kahoy, agad naman siya maghahanda para sa kanyang tanghalian. Okay, nas na. So kaya malakas si Tatay kasi yung pagkain nila dito ay kamuting kahoy at saka gulay. Gulay nga So biruin mo yun, 95 years old na siya. Pero malakas pa rin, kaya pang magbuhat, kaya pang magtanim. Grabe. Ayan yung sikreto bakit humahaba yung buhay ni Tatay. Dahil sa mga kinakain. Bira lang sila makakain dito ng karne. Hindi parati nakakain ng karne.
Kamuting kahoy, pinadisan ko an upo. Ikwinento sa akin ni Tatay Antonio na siya yung nagikayat sa mga dating MPA na mag-surrender at magbalik loob sa gobyerno. So ikaw pala yung nagdadala ng mga dating MPA na mag-surrender sila? Hindi rin na gusto. Ako nga kapagpaloon. Piray na akong ipasurinder ng mga MPA. Indadara ko Tacloban. Ako nadara. Ngadto ka kampo. Dito ka Tacloban. Ano yung mensahe nyo sa mga gustong mag-MPA? Ako lang mensahe, mga kabataan, kay mararayagan hiton, ayaw kamo ito, ayaw kamo ito. Kay maraot ito, dili kamo pwede didak. Maguol ito. Sarasag ka nga nakang ito kabakidlan, kabukiran. Lakat nga nakang besan ngain. Laka mo nga nakang tutumong. Ang tod nga nakang nga, ingin kikirita ka mo nga nakang mga kontra niyo. May naigo, namamatay. Di na ako dito, mara dito to'y, okay ka mo ito. Maupay panganakon pang purpanaw, panalakang pagpasokol, maupay pa, mapakabuhi. Maulan ang umaga at hindi alam ni Tatay Antonio na babalikan ko siya. At sa aking pagbalik ay may inihanda akong sorpresa. So, nandito na tayo sa lugar nila Tatay Antonio. Good morning! Good morning. Good morning. Parang 16 years old lang nang naglalakad. Tara, may dami ka tagay mo. Adi. Parang ka mag-drive. Dire. So, may dako di grocery. Yanin bugas. Para may daka pangkuan. Sumo. Pagkain ng papanggi. Para may pagkain tayo sa pagpanggi. Mabait talaga. Sa aking pagbabalik kay Tatay Antonio ay nag-abot tayo ng kaunting tulong na bigas at iba pang grocery. Makikita ang bakas ng tuwa sa kanyang mga mukha. Nandito na nadala natin yung pasalubong kay Tatay. Mag-uumagahan ka? Hindi ako mo una mag-uumaga pagkain. Bakit? Tatrabaho? Tatrabaho muna bago Okay. kumain. So ngayong araw kasi, isa sa mga hanap buhay dito ni Tatay ay yung pagpapanggi. Walang sinasayang na oras si Tatay Antonio. Ika niya, hanggat may lakas pa ay magtatrabaho siya. Sa edad na 75 taong gulang ay kaya pa niyang magsaka, magtanim ng mga gulay at higit sa lahat, kumuha ng abaka. Anong sikreto mo? Bakit umabot ka ng 95 years old? Sikreto ko lang, hindi ako gusto mo magkikinaturog lang, mag-iinok ko eh. Gusto ko magtatrabaho. Kaya maluyo mataklawas kung di wala ako trabaho. Hindi rin na na ito na akong kasog. Kaya sa araw na to ay sasamahan ko si Tatay Antonio sa kanyang bukirin upang manguha ng mga abaka. Kung paano niya pinoproseso ang pagkukuha ng abaka, dala-dala ang kanyang sinaunang kagamitan na tinatawag niyang tiom. Ngayon, papunta na kami rito sa bundok. Aakyat naman kami ni Tatay para makita nyo kung gaano kahirap yung ginagawa ni Tatay araw-araw sa paggawa ng abaka. Ayan. Kasama natin si Tatay Antonio. Paakyat na rin kami sa bundok ni Tatay. Pagkarating namin sa gitna ng kabundukan ay agad naman humanap si Tatay ng pwesto kung saan niya ipoproseso ang pangunguha ng mga abaka.
So, sa paggawa ng abaka, maghahanap siya ng pwesto na malamig yung area. Pagkarating sa pwesto ay agad naman sinit up ni Tatay Antonio ang kanyang lumang mga kagamitan sa pagpoproseso sa pagkukuha ng mga abaka. Sa pamamagitan ng tradisyonal na paghahabi ng mga abaka, kumikita si Tatay Antonio. Dito mismo sa areang to, si Tatay naggagawa na ang abaka. So makikita nyo naman yung kubo niya kung saan dito madalas siya nagpapahinga at yung harap ay yung dating resort nila. Malakas pa si Tatay sa edad na 95 years old. Makikita po natin yung pangangatawan at kilos na talagang malakas pa. Sinisigurado ni Tatay Antonio na matibay ang pundasyon ng pagkakalagay ng kanyang tikom para hindi bumigay sa paghahabi ng mga abaka. Puro sira. Sinauna yung tradisyon ng paggagawa nila ng abaka. Matrabaho at talagang napakaraming proseso. So kinakailangan ng mahabang oras. Pagkatapos ng ma-set up ang tikom na gagamitin sa paghahabi ng abaka, ay agad naman kaming pumunta sa kanyang mga pananim na mga abaka. Mahigit 8 dekada na ginagawa ni Tatay Antonio ang pangunguha ng mga abaka at ito rin ang isa sa mga pinangkukuhaan nila ng hanap buhay. Nagtikang ako yung puro pamanggi. Ay edad pala akong 14 anyos. Hangtod ngayon, nag-edad na ako rin 95. Pagkatapos naman niyang maputol ang mga puno ng mga abaka, ay agad naman niya itong babalatan. Luknit ang tawag sa waray-waray sa ginagawa niya. Isang proseso kung saan tinatanggal ang mga balat ng puno ng abaka. Saka naman niya ito papanggiin sa kanyang tikom. Paglunit. Pagkatapos matanggal ang mga balat ng puno ng mga abaka, ay agad naman niya itong itatali at dadalhin sa kanyang tiom para doon iproseso.
Amo ito. Pagkatapos makakuha ng mga balat ng abaka, ay agad naman niya itong ipoproseso dito sa makalumang kagamitan na tinatawag niyang tium, kung saan tinatanggal ito ang malalambot na bagay sa balat ng abaka, at ang tanging matitira na lamang nito ay ang puro ng balat ng abaka. Sa edad na 75 ay hindi mo akalain na si Tatay Antonio ay malakas pa. Nagtatrabaho araw-araw para mairaos ang kanyang pamilya. Ika nga ni Tatay Antonio, hanggat may lakas pa ay magtatrabaho siya. Gaano kahirap yung pinagdadaanan mo araw-araw sa pagpapanggi? Kung nakahirap laso, masyado nga kahirap. Amo ito makasug kung gibuhi kita na akong pamilya. Nahihirapan siniguro. Pero siringin ako, kay ko mo pagbuhi yung pamilya, nag-aantos akong kahirap. Dito sinusubukan ko nang gawin ang ginagawa ni Tatay araw-araw, at dito ko napagtanto na hindi madali ang kanyang hanap buhay. Sige, pake. Dito, para Oo. umangat yung Para tigom. umangat. Yung tigom, Oo, yung tiom. yung tium. Oo. Pagkatapos, Subo mo. susubo itong Oo, to. baka, hatak. Oo, klaro yan. Huwag mo masyadong lakasan. Dahan-dahan lang. Ala. 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 At dito ko nalaman na hindi biro ang ginagawa ni Tatay Antonio. Lakas at tibay ang puhunan. De. Huwag mo na. Tigas. Kay sinapa mo nga. Kay mo isa pa oh. Dalawa yan. Kaya pala matigas. Grabe. Talo mo pa ako talaga, guys. At dito ko nga siya mas lalo pang hinangaan. Tama ito. Pinagtawanan lang tayo ni Tatay. Diroy mo araw-araw na itong ginagawa. Basic na lang sa kanya. Tatlo-tatlo pa nga yung pinapanggi niya. Dito ko masasabi talaga na mas maganda talaga kapag yung mga kinakain natin, mga masusustansya. Kasi talagang yung lakas natin kahit tumanda na tayo ay hindi masyadong mababawasan. Kagaya ni Tatay, siya yung patunay na talagang hindi hadlang yung edad para hindi magtrabaho ng ganitong mabibigat na klaseng trabaho. Bigat yan nga trabaho. Pero Matatapos na kami. And then, susunod na proseso ay ibibilad na to. Hanggang siya makaipon siya ng 100 kilos. Pagkatapos niyang maipanggi lahat ng mga nakuha niyang balat ng abaka, ay iuuwi niya muna ito para mag-umagahan at naibilad sa araw. Naibebenta ni Tatay ang mga nakukuha niyang abaka sa halagang 45 bawat kilo. tag 45 ang kilo. Kaya ang target niya bawat araw ay makakuha ng mahigit 10 kilo para maibenta. Sila da alat na kay tapos naman. So,
pauwi na kami. Tapos na kami magpanggi ni tatay. So ngayon, pagkatapos niyang magpanggi, ay mag-uumagahan na siya. Nagtatrabaho muna siya bago siya mag-umagahan. So sa isang araw, nakaka 10 kilo siya sa paggagawa ng mga abaka. Matapos maiuwi ni Tatay Antonio ang mga nakuha niyang abaka, ay ibibilad niya naman to ng mahigit 2 araw para matuyo ang mga nakuha niyang abaka. Papalaypay. Okay. Papalaypay na. So, Bubulad na ini. ito tuyo na. Tuyo na ito, tuyo na. Ilang araw mo itong pinatuyo? 2 araw yun. 2 araw. Ano ito yun? Kapag makaipon na si tatay ng mahigit 100 kilo ay saka na naman ito ibebenta sa bayan. Nagkakahalaga ito ng 45 bawat kilo. At pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho ay mag-uumagahan na si tatay. At dito hindi siya madalas magluto ng kanin at karaniwan niyang inihain ay kamuting kahoy. Wow! Sarap! Ano to tay? Ano yan? Ginataan. Ginataan. Instead na kanin yung tanghalian namin dito ni tatay. Yung prepare niya is gabi, kamuting kahoy, kamote, Karlang. at saka karlang. So yan yung hinanda niya. Nagsaing na pala siya kanina bago kami umalis. Pero hindi siya kumakain ng umagahan. Nagtatrabaho muna siya bago Trabaho anay, bago mahal. umagahan. Sige. Mag-ano ka ng plato? Kakaganta. Adi na. Kain tayo. Saktong-sakto. Ginataan lang. So ginataan. So ang tawag nila dito is ginataan. Sa Tagalog, ginataan. Sa Tagalog, ginataan. Ginataan, bilo-bilo. So walang mga sangkap-sangkap na mga preservatives. Gabi, kamote, kamuting kahoy. So halo-halo na. Mainit. Pasok! Mainit talaga. Ano ba? Ayaw pa. Bagong hangol na eh. Kung ganito araw-araw, magiging healthy yung pangangatawan. Pero para sa mga hindi sanay kumain ng mga ganito, gusto nila yung mga kanin, Sasabihin mo Talagang- gutom. hindi tatagal dito. Oh, sigurado. Pero kala tatay, sanay na sanay sila. Walang rice. Hi guys, kain po tayo sa ginataan bilo-bilo. Ito po yung hinanda ng tatay ko. Kararating ko lang galing baryo. Ngayon kakain kami, magkakaisa kami lahat. Ito yung pagkain ng mahirap dito sa Barangay Ruba, Sitio Campagal. Yun lang kasi yung nakakaya ni tatay. Kasi sa edad niya, di na niya kaya maghanap buhay ng katulad ng mga bata pa na nagtatrabaho sa mga syudad. Kaya ito, magtitiis kami habang buhay. Ito namin Dala-dala. ang dinadala na pagkain. Pero itong pinakas masarap kaysa syudad na pagkain. Kasi hindi ka magkakaroon ng high blood, mga na sakit. Ito normality lang ito na pagkain namin. Tingnan nyo naman ang edad ng tatay ko.
95 years old na. Malakas pa kaysa akin. Pero maraming nagsasabi na mukha lang daw siyang 60, 70. Hindi po, 95 years old na po talaga yan. Kapag yung kanin na kinakain natin, sana yung katawan, hindi tatalab yung ganitong tanghalian at umagahan. Kaya, pero malaking advantage ito. Kasi, matitiba yung katawan mo. Yan masarap sa mga probinsya. Pagkain, mga